Good morning, it's December 27 at 2022 and dito ngayon ay nag-visit ako sa aking pinatanim last week of May and June, first week of June na mga saging na lakatan dito sa amin sa Capiz. And nakikita ko na maganda ang tubo ng mga saging na lakatan. However, after 6 months at dahil ngayon ay panahon ng tag-ulan, maraming mga sigatoka. Ang mga sigatoka ay ito yung mga nagye-yellow or mga peste sa dahon ng saging, and eventually kung hindi yan matanggal, sisirain po nila yung growth ng ating pananim na saging. So sa pagkakataon na ito, iniisip ko sana na baka meron ng or marami na pong mga suckers na pwedeng makuha at itanim naman, no? Kasi ang area po natin dito is marami pang portion na hindi pa natataniman ng saging. So ang ito po ay niyugan, pero as per study, maganda kasi, or isa sa mga magandang produkto na intercrop sa mga niyog ay ang saging na lakatan. So maraming sigatoka, no? And unfortunately kakaunti ang mga suckers, no? So nonetheless, since nandito po tayo at madalang lang naman tayo nakakapunta dito, ang gagawin na lang po ay kung kahit pa ilan-ilan na mga bagong sibol ng saging ay kukunin natin at i-replant. So may mga dala din po akong ibang pananim na prutas kagaya ng avocado, guyabano at langka. Dito naman sa may portion na medyo bangin talaga. Ang iniisip ko dyan, eventually kung sila ay lumaki, they will serve as windbreaker, additional windbreaker sa ating mga pananim na lakatan, para kung may mga bagyo, at least hindi masyadong maapektuhan itong ating pananim. In fact, kung makikita nyo, mamaya ipapakita ko ang hangin ay medyo malakas, kaya gutay-gutay rin ang mga dahon ng ating mga pananim na saging. So isa yan sa mga nakikita kong mga challenges dito sa pagsa-start natin ng pagpa-farm ng lakatan, na kung hindi natin maa-address, kung hindi ko maa-address, ay probably magiging failure po ito. So sa ngayon, ang purpose ko nga dito ng pag-video is to document yung aking progress sa aking sinimulan na endeavor, and of course to share na rin the experience sa inyo. Baka eventually kayo rin ay magkaroon ng interest sa pagpapatubo or pagpa-farm ng lakatan. So this property is not mine, it's owned by my parents. Kaya nga lang ay pinagbigyan po tayo, no, na magtanim po dito. And sabi nga ng father ko, edi mas maganda rin kasi meron nagka-interest na mag-cultivate ng lupa, kasi for the past years hindi rin nila masyadong natututukan, and in fact, no, yung pagniniyog na lang ang pinagkakaabalahan dito. So sayang din naman yung area, no, kung hindi magkaroon ng intercrop, kasi ang source of income niya would be iisa lang. So kung wala po ako dito, it's my father that pumupunta po dito at tinitingnan yung ating pananim
kasi ako'y nagtatrabaho ng malayo dito sa amin sa Capiz, so seldom lang makauwi. Kaya naging katulong ko din yung aking father for the maintenance ng ating pananim. So this area is about 2.2 or 2.1 hectares, and siguro ang natamnan natin ng saging sa ngayon ay nasa 1/4 pa lang. Nasa 1/4 pa lang. So marami-rami pa. Pero yung isang portion doon sabi ko nga i-segment ko siya, fruit bearing trees naman. So mamaya pupuntahan po natin yung isang portion doon na tataniman natin ng fruit bearing trees. So ito na po yung aking mga pananim na lakatan, and hindi po pare-pareho ang kanilang tubo, considering na ang mga suckers na hiningi po natin sa aking tiyuhin ay hindi naman pare-pareho yung laki nila nung sila ay tinanim po dito. So yan po so itong portion na to na simulan ko na mag-de-leaf, kasi nakita ko nga kanina na marami siyang sigatoka, and some portions of it makikita nyo nag-yellow or medyo papatay yung papatay yung dahon ng saging. Yan yung mga sigatoka, parang sinusunog po niya ang dahon ng saging, and kumbaga prematurely mamamatay na yung dahon ng saging. So tatanggalin po natin ito, and yung practice po natin ay tinatawag na de-leafing, kasi kung hindi siya natin matatanggal, magsa-spread out ito sa iba pang dahon. So hindi naman actually totally matatanggal siya ang sigatoka, pabalik-balik pa rin yan. Ang ginagawa lang po natin is mini-maintain lang po natin na hindi magiging ganun karapid ang kanyang pag-spread at maapektuhan yung ibang dahon. Dahon, so okay lang siguro tanggalin yan. Ito, since lupay-pay naman na ang dahon gawa ng hangin, tatanggalin na natin to. I don't know anong reason ito, pero sige, i-delete natin tong area na yan. So yung iba nito actually nagsispray ng insecticide, fungicide, para lang hindi masyadong umepekto yung sigatoka. So yung isa niya kita mo stunted kaagad, gawa ng yung malalaking dahon niya mismo yung inatake. So kukunin natin yan, and nakita natin na marami din siyang suckers. So magsasaha po tayo dyan at itatanim. Yung pinakita ko a while ago na sabi ko nga ay talagang kayang patayin ng sigatoka yung saging. So dinilift na natin siya, pero tatatlo na lang pala sa mother plant yung kanyang leaf, pero tinanggal pa natin kasi iniisip ko pag hindi ko tinanggal yung susunod na dahon niya ay baka apektado. So baka masave pa natin pag umusbong yung kanyang susunod na dahon. And probably that's the reason na ang mother plant natin parang ang dami niyang subwal or saha dito sa amin. Kasi nga alam mo, kasi may buhay din yung mga pananim kailangan niyang magpa ng kanyang lahi. If
it thinks na siya ay mamamatay. So sana, no, kahit tinanggalan natin ng dahon, alam ko may isang dahon pa yan, no, dyan sa loob na hindi pa lumalabas. Sana makasurvive siya at pabawasan din natin siya mamaya para mag-focus siya, babawasan natin siya ng mga subwal para mag-focus siya na mag-heal. Babawasan din natin yan. So yan, ito mahirap na tong ano, kaya tatanggalin na lang natin na buo. So yung mga dahon naman okay lang yan na pabayaan sa baba dahil they will serve pa as mulching, para yung damo ay eventually hindi lumago ng husto. So ito although ang ibang portion ay meron pang sigatoka, pero sige, ito lang muna kasi sayang pa yan yung dahon. Anyway, kunin na natin. Marami naman siyang dahon. Yan. So mamaya aabunuhan din natin ito. Nandito na lang din naman tayo at tayo ay kumuha ng mga tao na naging katulong natin. Hindi make use of the time na lang at lahat ng pwedeng gawin ay gawin na natin kasi I would not know kung kailan naman ako makakabalik. Although nandyan naman ang father ko, always naman kami nag-uusap kung ano ang mga susunod na gagawin, pero kung minsan ay iba pa rin. Iba pa rin kung tayo yung nangangamay. Ayan. So medyo malakas talaga ang hangin, kaya ganyan yung mga dahon. Although may presence of sigatoka, pero sige, okay lang yan, okay pa yan. Ito, maninilaw yan. So marami naman siyang dahon, i-delete na lang natin to. So ang plano ko po dito, kung magde-desucker, gaya niyan, no? Dahil iisa lang naman ang kanyang sucker, kabayaan na yan. It will serve as follower niya. Pero there are instances na iba marami, 2 or 3 ang kanyang suckers. Kagaya nung isa na yan, 3 actually yan. 3 yan sila. Meron pa dun sa isa. So sa pagkakatanda ko, maliliit kasi ito ng mga planting materials na pinagsama. So mabilis na nakapag patubo ng sucker yung isa siguro sa kanila, kaya halos magkakapareho lang yung size. So kukunin ko yung isa mamaya, and the other naman ay pabayaan na natin. Mas maiging maitanim natin siya sa yung isa niyan sa isang area at siya yung makapagpayabong ng maayos. Saka hindi rin maganda na ganyan yung kanilang mga dahon. This one, ito lang dulo, tanggalin natin kasi yung ginagamit ko, ito po, sickle. Ayan.
Sa ibang farm, talagang may regular silang mga tao. Then, almost every week or every 2 weeks, nagdi-delif yan. Tayo, hindi pa natin kaya yan ngayon. Dahil malayo nga tayo. Even yung father ko malayo dito sa bundok na area na ito eh. Pero we consider this as a good area para magtanim. Saka malamig po dito. Tanggalin na natin to. This one, wala na to. It will eventually die down na. Niyo po, no? Ayan, sigatok. So itinanim ito last week ng May 2022 until few days ng pag-start ng June, and it's barely 6 months. So kung magtatanong kayo kailan pa ito mamumunga, so more or less on the 10th month magsa-start na yung magkaroon ng puso ng saging. And normally kasi it's 10 to 12 months ang pagpapatubo ng saging na lakatan. So ito, dito lang area na to, pwede na naman na ang deleting natin ay ganyan lang. Span of 1 week patay na yan kung hindi kukunin, so ganun din. At magsispread pa sa ibang dahon. So marami namang dahon yung ating saging. I think hindi naman ganun ka apektado yung growth. Mas lalong maapektuhan yung growth niya pag hindi natin tinanggal ang mga ganyan. Pag ganyan, pabayaan na natin itong sucker niya, let it be the follower. So natapos na ako dun sa baba kanina, akyat pa tayo. Ang dami ilaw dito sa bukid. Marami tayong pwedeng gawin, pwedeng makain. Itong mga ganyan, tumutubo lang yan eh. Pwede pa yung gawin ng gulay. So mamaya pwede kukuha ko yan. Napakasarap yan sa isda.
gawing maasim. Sa amin ang tawag dyan abalong. So, may mga bagong tanim na niyog din yung aking tatay dito. Kawawa. Dalawa na lang, pero kung hindi pa siya natin tatanggalin, mas lalong magiging kawawa.